Samantala, pinabulaanan ng Ombudsman at ng kampo ng House Prosecution na tina-target umano nila si Senator Rodante Marcoleta. Anila walang kinalaman sa impeachment trial ng bise ang mga pangyayari at sadya mismong nahuli lang ang senador sa kanyang sariling salita. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Walang pamumulitika. Yan na ang mismong nilinaw ni Ombudsman Boying Remulla kasabay ng kilos protesta ng mga taga-suporta ni Senador Rodante Marcoleta. Iginigiit kasi ng mismong senador na gawa-gawa ang kaso. Pero ayon sa Ombudsman, wala itong katotohanan. And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by I don't know what team, and the good work was good. So I said, we will find a case. Tama naman, di ba? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Dagdag pa ni Remulla, hindi totoong may selective justice sa kanilang ahensya. Kaibigan po natin yan si Senator Marcoleta. Sa aking palagay, sa aking personal opinion, ay ito ay walang kinalaman dito sa impeachment na ito, yung kasong maaring kaharapin niya. Hindi rin pasok sa panlasa ni House Impeachment Advisor at dating Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers ang mga alegasyon ng senador na parte umano ang kasong plunder sa planong hindi siya makalahok sa trial ni VP Sara. Bilang isang non-bailable na kaso ang plunder, nakapaloob sa batas na dapat suspendihin ang sinumang incumbent official na nahaharap dito, gaya na lamang ng nangyari kay Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, maaring mabawasan muli ang mga tatayong senator judges sa trial ng bise at direktang makaapekto sa bilang ng botong kinakailangan para ma-convict si VP Sara. Sa aking paniwala, following the arguments in the Avellino versus Cuencong doctrine, kung walang coercive jurisdiction sa mga senator judges o sa mga senador o sa Senate, yung ibang membro, siguro dapat mag-adjust. Aniya, malaking factor ang presensya ng senator judges sa mismong trial. So I guess it's not going to be a wise decision for a judge to decide on cases that he has not participated in. Hindi siya nakapag-participate. So para sa akin, merong point yung pagbababa ng conviction threshold. The Constitution clearly states that 2/3. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.